Gaius ay isang pangit at nakakasuklam na talunan na nagpasya na mag-reincarnate bilang isang lalaki para lumakas at lampasan ang kanyang limitasyon. Ang bago niyang pangalan ay Matias. Habang naglalakbay, kasama ang isang mangangalakal na ramdaman niya, ang isang kaaway malapit at tama ang kanyang kutob. Isang malaking tigre ang lumitaw at natalo ito ni Matias. Pagkatapos ay nakarating siya sa kabisera at pumasok sa isang tindahan. Narinig niya ang isang adventurer na humihingi ng tulong sa kanyang sirang espada at kailangan niya ng espada para sa entrance exam sa magic school. Sinabi ng panday na mahirap likhain ang enchantment ng espada. Nag-alok si Matias na tulungan ng babae sa paglagay ng enchantment at sinabi ng panday na mabibigo siya dahil mahina ang kanyang crest. Tinanggap ng babae ang tulong ni Matias. Nakilala niya si Alma at ipinakilala ang sarili bilang Matthias Haldshine. Nagpasalamat si Alma at namula si Matias. Dumating si Lori, kaibigan ni Alma, at agad nagustuhan ni Matias ang magandang babae. Nahulog din agad ang loob ni Lori kay Matias at ang pakikipag-usap dito ay nagpailang sa kanya. Kalaunan dinala ng panday ang inayos na espada at sinimulan ni Matthias ang paglalagay ng spell dito. Nagulat ang lahat dahil mabilis niyang nailagay ang magic. Nakuha ni Lori ang bagong espada at aksidenteng nahati ang mesa. Humanga ang panday sa bilis at galing ni Matias. Inakala niyang nais ni Matias maging enchanter at binigyan siya ng respeto. Makikita natin si Matias na kumukuha ng entrance exam sa magic school. Muli niyang nakita ang kanyang crush na si Lori at si Alma rin ay dumating. Nagsimula ang exam at nagawang masira ni Lori ang espada ng examiner. Kaya tinalo niya ito at pumasa. Nagpasalamat siya kay Matias sa pag-enchant ng espada. Biglang tinawag si Matias sa laban. Lumitaw ang isang knight, kaibigan ng kanyang ama, na nakarinig tungkol sa kapangyarihan ni Matias. Naghanda silang maglaban at inatake ni Matias ang knight. Nagulat ito sa husay ni Matias sa espada. Natalo ni Matias si Gil, pinuno ng mga knight. Natuwa ang dalawang babae. Pagkatapos ay gumamit sila ng magic. Ginamit ni Lori ang fire magic para tamaan ang mga target. Nagulat si Matias na gumagamit na ng spells ang mga tao. Inisip niyang mas malakas ang magic na walang salita. Pumasa si Lori gamit ang kanyang crest of glory. Alam ni Matias na ang crest niya ay itinuturing na pinakamahina. Nang siya na ang tumira, inismol siya ng guro, pero gumamit si Matias ng makapangyarihang magic at walang salitang incantation. Nagpakawala siya ng mga fireball at winasak ang buong practice field. Tinanggap si Matias at ang kanyang mga kaibigan sa magic school at nakilala nila ang headmaster na si Edward. Tinanggap sila ni Edward at pinati ng tagumpay. Pagkatapos ng talumpati, tinawag si Matias sa opisina at kinabahan siya dahil akala niya paparusahan siya. Ngunit alam ni Edward ang lakas niya at ang kakayahang gumamit ng magic nang walang salita. Tinanong si Matias kung maaari niyang turuan ang mga guro at estudyante. Pumayag siya, pero may problema sa unang Royal Academy, isang paaralan ng mga maharlika na nagbawal ng wordless magic dahil itinuturing nilang mahina ito. Nais ni Edward na ituro ito sa tulong ni Matias para maibalik ang wordless magic sa mundo. Pumayag si Matias at natuwa ang lahat. Nagsimula ang mga klase at sinabi ng guro na si Matias ang magtuturo. Agad siyang nagpakitang gilas at sinira ang 3 target gamit ang no words magic. Ipinakita rin ni Teacher Geyser na kaya na niyang gumamit ng ganitong paraan at sinabi niyang kayang matutunan ng lahat. Natuto ang mga estudyante at ipinakita ni Alma ang gamit niya ng wordless magic. Sinuri rin ni Matias si Lori at nakita niyang pagod na ito pero humanga sa wordless magic. Inisip ni Matias kung bakit ito nakalimutan. Pagkatapos ay naglipat siya ng enerhiya kay Lori at muli itong nakagamit ng wordless magic. Lumipas ang ilang buwan at nagkaroon ng paligsahan laban sa Royal Academy. Nalaman ni Matthias na tinatawag silang mga chosen ones. Bigla niyang naramdaman ng isang tao na may 10 ulit na mas malaking kapangyarihan kaysa sa kanya. Nalaman niyang hindi kayang talunin ng tao ang mga demonyo. Pumunta siya sa battlefield at nagulat na nabuhay ang demon. Minamaliit siya ng mga estudyanteng maharlika at sinabing mahina siya. Ngunit alam ni Matthias na demon ang kalaban. Nagsimula ang laban at agad niyang tinalo ang mga ito gamit ang wordless magic. Nagalit ang demon at ipinakita ring kaya nitong gumamit ng wordless magic. Naglaban sila at natuklasan ni Matthias ang tunay na anyo ng demon. Sinubukan nitong tumakas at umatake kay Matthias pero nagawa niya itong patayin gamit ang espada.
Pagkatapos ay nakita natin si Gaius na nagpatatag ng reincarnation spell. 1,000 taon ang lumipas at siya ay muling isinilang bilang anak ng pamilya. Hildesheim, bumalik tayo sa kasalukuyan at natuwa si Luri na nagawang talunin ni Matthias ang demonyo. Nagulat si Matthias nang malaman na walang tao ang nakatalo sa demonyo. Sa nakaraang 100 taon, nagkaroon siya ng pagpupulong kasama ang hari at ipinakilala ang sarili bilang Matthias Hildesheim. Nais siyang gantimpalaan ng hari ng isang lupain, ngunit tumanggi siya dahil nais lamang niyang lumakas pa. Inalok ng hari ang isang mahiwagang espada na may 2 enchantment bilang gantimpala. Agad napansin ni Matthias na siya mismo ang nag-enchant ng espada sa panday ilang araw bago. Napansin ito ng hari at tinanong kung ano ang nais niya. Humiling si Matthias ng pahintulot na tuklasin ng isang dungeon at kunin ang lahat ng materyales na mahahanap niya doon. Alam niya ang mga bihirang gamit na nasa loob ng dungeon at natatakot siyang hindi alam ng kasalukuyang panahon ang mga kayamanang iyon. Pinayagan siya ng hari at ibinigay ang karapatan. Nalaman ni Matthias na wala na ang mga piniling mago ng kaharian. Pinaghihinalaan din ng hari na ang mga demonyo ay matagal nang sumasama sa mga tao. Nagulat si Matthias dahil sa kanyang nakaraang buhay bilang Gaius, halos winasak na niya ang lahat ng demonyo. Ibinunyag ng hari na may malaking banta mula sa kanila. Alam din ni Matthias na hindi sila umaatake ng paisa-isa, kundi bilang isang grupo. Iminungkahi niya sa hari ang paggawa ng isang barrier upang mapigilan sila. Binigyan siya ng pahintulot na gamitin ang mahiwagang kagamitan ng hari para sa layunin. Nakahanap si Matthias ng ilan sa kanyang mga sinaunang gamit. Kabilang ang isang espada mula sa orichalcum at isang makapangyarihang kwintas. Sumunod na mga araw tinulungan niya ang mga estudyante sa pag-aaral ng magic na walang salita. Mabilis ang naging progreso at nalaman ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa barrier. Nais ni Matthias na tuklasin ang dungeon at tinanong sina Alma at Luri kung nais nilang sumama. Nag-alangan sila dahil natatakot na maging pabigat, ngunit hinikayat sila ni Matthias at tinuruan kung paano gumamit ng magic arrows. Natuwa si Alma at pumayag. Ganon din si Luri na gustong makasama ang kanyang crush. Sinabi rin niya na gusto niyang matuto ng enchantment magic. Nabuo ang bagong grupo ni Matthias at nagsimula silang maglakbay papunta sa dungeon. Ipinakita niya sa kanila ang isang halimaw at ginamit ito bilang target. Nagtagumpay si Alma na lagyan ng magic ang kanyang mga palaso at pinayuhan pa siya ni Matthias. Nakagawa siya ng magic arrow na tumama sa ibang halimaw. Patuloy siyang lumaban sa loob ng dungeon. Si Luri naman ay gustong matuto ng enchantment, kaya tinuruan muna siya ni Matthias ng mga batayan, kabilang ang paggawa ng sariling sandata. Sinira niya ang isang pader at ipinaliwanag na ang buong dungeon ay puno ng mahalagang yaman. Natuwa si Luri at nagpasalamat. Si Alma ay mas naging mahusay at kayang talunin ang maraming halimaw sa isang atake. Nakagawa siya ng sariling sandata at nagpasalamat sa bago niyang kagamitan. Nais makarating ni Matthias sa ika-25 palapag kaya nagpatuloy sila. Sinalakay sila ng maraming halimaw, ngunit nakayanan ni na Alma at Luri ang mga ito. Mabilis silang lumakas at nadoble ang karanasan dahil sa kwintas mula sa kanyang nakaraang buhay. Biglang lumabas ang isang killer dog at sinabi ni Matthias na delikado ito. Nagtagumpay silang patayin ito at pinuri niya ang 2 babae. Lumikas siya ng ligtas na lugar at isang barrier para makapagpahinga sila. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang mag-isa pababa. Kinolekta niya ang mga yaman at naramdaman ang presensya ng boss. Tumalon siya papunta sa mas malalim na palapag at nilipol ang mga halimaw. Lumabas ang higanteng arc serpent na kayang tunawin ang lupa gamit ang lason. Natuwa si Matthias na makalaban ng malakas na halimaw gamit ang bago niyang crest. Sinubukan niya ang kanyang mga bagong teknik sa laban sa boss ng dungeon. Pagkatapos, ginamit ni Matthias ang kanyang espada at sinugatan ng ahas. Hindi ito namatay kaya sinira niya ang isang magic stone at pinagsama ito sa kanyang espada. Pagkatapos ay inatake niya ang ahas ng huling suntok na nagdulot ng lindol. Naramdaman din ng mga demonyo ang malaking pagsabog ng mahika sa dungeon. Bumalik si Matthias sa ika-10 palapag at ipinakita niya sa mga babae ang napatay niyang dungeon boss. Kinahaponan pumunta sila sa Adventurers Guild at tiningnan sila ng ibang adventurers ng may galit. Nalaman nila na maraming estudyante mula sa ikalawang Magic Academy ang kumukuha ng kanilang mga quest. Sinabi ni Matthew na nais niyang ibenta ang mga halimaw sa guild.
Kaya nagbukas siya ng portal at nagulat ang receptionist sa ipinakita niyang talunang dungeon boss. Nalaman din ng receptionist na kaya niyang gumamit ng storage spell. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang higanting magic stone at sinabi ng receptionist na ang bato ay maaring may turing na pambansang yaman. Biglang sinabi ni Matthew na hindi siya nasiyahan dahil maliit ang magic stone. Hindi rin alam ng receptionist kung kaya bang bayaran ng guild ang ganoong kalaking halaga. Kalaunan nakatanggap ang grupo ni Matthew ng 700 at 50 gintong barya bilang gantimpala at gusto niyang hatiin ito sa dalawang babae. Pauwi na sila nang maramdaman ni Matthews ang aura ng ilang demonyo. Dalawang demonyo ang nakarinig ng chismis na si Matthews ay isang demon slayer. Gusto ni Matthews talunin ang pinakamalakas na demonyo at ipinagkatiwala niya na lalabanan ng dalawang babae ang mas mahina. Nagsimula ang laban at sinubukan ni Matias na atakihin ang isa sa mga demonyo. Ngunit napigilan ang kanyang atake. Nais magiganti ng mga demonyo kaya sila ay umatake. Ngunit napigilan ni Matthias ang fire spell at ibinalik ito kay Lord Asher. Namangha sila sa kapangyarihan ni Matthias habang patuloy siyang nagbato ng mga spell at inilagay niya sila sa bitag ng mga magic arrow na nakasira ng daloy ng kanilang mahika. Naghiwalay ang dalawang demonyo upang labanan ang grupo ni Matthias. Naghanda si Lord Asrael ng isang malakas na spell, ngunit gumamit si Matthias ng spirit ball para pigilan ito. Minamaliit siya ng demonyo, ngunit nasugatan niya ng malubha si Lord Asrael. Sinubukan ng demonyo na tumakas, ngunit naparalisa siya. Itinulak pabalik si Lord Asher at sinubukan niyang ipasok sa bitag si Matthias. Ngunit agad siyang nakaligtas. Lumaban si Matthias gamit ang kanyang makapangyarihang kasanayan sa espada at gumamit ng spell na nakasakit sa demonyo. Nanghihina na ang demonyo kaya tinapos na siya ni Matthias. Pinatay niya ang isa sa mga demonyo. Samantala magkasamang lumaban sina Alma at Larry laban sa mas mahina at nagtagumpay. Handa na si Matthias na patayin ang ikalawa kaya gumamit siya ng napakalakas na spell na tinawag na Light of Death na pumapatay agad ng demonyo. Natakot ang demonyo at nagtangkang tumakas, ngunit binaril ng mga espesyal na palaso ni Alma na ginawa ni Larry. Nabali ang mga pakpak ng demonyo, kaya hindi siya nakalayo. Inatake siya ni Matthias at tinalo rin siya. Natalo nila ang dalawang demonyo ng sabay-sabay. Nakakuha sila ng malaking atensyon, kaya agad silang umalis upang hindi magdulot ng gulo. Tumalon pabalik si Matthias sa paaralan dala ang dalawang babae. Kinabukasan inimbitahan sila ng hari at pinuri sa kanilang kabayanihan. Humiling si Matthias ng pahintulot na makapasok sa lahat ng dungeon bilang gantimpala at pumayag ang hari. Tinanong din sina Alma at Larry kung ano ang gusto nila at pareho silang humiling ng pera. Kaya natawa ang hari at tinupa ito. Biglang naramdaman ni Matthews ang mahika ng isang demonyo na nagmamanman sa hari. Napigilan niya ang spell at nasaktan ng kalaban. Nagulat sina Edward at ang hari na sila ay sinisilipan. Sinabi ni Matthews na kaya niyang hanapin ang kinaroroonan ng demonyo. Nagmungkahi siya ng kontra. Hakbang upang manghuli ng mga ito. Ngunit masyadong malayo ang distansya, kaya sinabi niya na walang silbi ang kanyang teleportation magic. Nagulat si Principal Edward na kaya niyang gumamit nito. Pagkatapos ay sinabi ni Matthews na makakahanap sila ng solusyon. Dumating sila sa tuktok ng bundok at nais niyang makipag-usap sa isang higanteng dark dragon. Nagulat ang mga babae dahil delikado ito. Kilala ni Matthews ang dragon na si Iris mula sa kanyang nakarang buhay. Dahil tinalo niya ito 1,000 taon na ang nakalipas. Tinakot siya ni Iris, ngunit hindi siya makapaniwala na hindi siya nakilala. Naghanda si Iris ng isang malakas na fire attack, ngunit pinigilan lang ito ni Matthews. Nagulat si Iris na kaya ng tao pigilan ang kanyang spell. Sinabi niya na siya ang reinkarnasyon ni Gaius at agad humingi ng paumanhin si Iris. Sinabi ni Matthias na hindi niya nais patayin siya, bagkus nais niyang tulungan sila. Nalaman ni Iris na taglay ni Matthias ang Crest of Failure. Pinatawag niya ang dalawang babae para makilala ang dragon. Ikinuwento ni Iris ang tungkol sa kanyang sirang pakpak at hindi na siya makalipad. Nalaman ni Matthias na pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, nagdulot ang mga tao ng pagsabog ng mga magic reactor, kaya bumalik ang sangkatauhan sa panahon ng bato. Pinagaling niya ang mga pakpak ni Iris at nagpasalamat ito. Nakilala ni Naluri at Alma si Iris at nagulat silang nakakapagsalita siya ng wika ng tao. Pagkatapos lumipad ang grupo ni Matthew, sakay ng likod ni Iris papunta sa kuta ng demonyo.
Masayang tinulungan ni Iris si Matthew at nais niyang lumipad sa pinakamabilis na bilis. Pinigilan siya ni Matthew dahil mamamatay ang dalawang babae sa sobrang bilis. Dagdag pa natutunan ni Matthew na ang buhay niya bilang gayos ay nagiging alamat. Pagkatapos lumipad si Iris papunta sa kinaroonan ng mga demonyo sa normal na bilis. Agad na pinatay ni Matias ang bantay na demonyo ng madali. Natuwa ang mga babae at si Iris na dragon na nasa panig nila si Matias. Pinagmasdan ni Matias ang taguan ng mga demonyo at naramdaman niyang isa sa kanila ay napakalakas. Biglang pumalpak si Iris sa paglapag at bumangga sa bahay. Nawala ng malay sina Alma at Larry dahil sa maling landing, gumamit si Matias ng telepathy para kausapin ang dalawa at binigyan niya si Larry ng magic circle. Sinabi niyang dapat silang maghanda ng plano sa pag-atake. Naniwala siyang kaya nilang harapin ang laban. Nagpunta sila sa inabandunang bahay at wala silang nakitang demonyo. Ngunit naramdaman ni Misha na may mga kaaway nagtatago gamit ang concealment spell. Nagkontra si Luri at nahanap niya ang demonyo. Sinabi ni Matias na maghanda sila. Ginamit niya ang spell para buwagin ang concealment at tumama si Alma ng magic arrow sa ulo ng demonyo. Nagalit ang demonyo at minamaliit si Matias. Inisip niyang hindi totoo dahil akala niya nasa kabisera pa si Matthews. Hindi makapaniwala si Matthews sa katangahan ng demonyo. Biglang umatake ito at sinabi niya kina Alma at Larry na maghanda. Pinigilan niya ang mga atake at sinabayan ng mga palaso ng dalawang babae. Inulit nila ang estratehiya at bagaman minamaliit sila ng demonyo, nagsimulang bumagal ang katawan nito. Dahil sa lason, ginamit ni Lori ang poison spell at naipasok niya ito sa mga palaso. Nagalit ang demonyo at ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Mas malakas, pagkatapos ng pagbabagong iyon, ipinaliwanag ni Matias ang sitwasyon at nagulat ang mga babae sa trump card ng demonyo. Tinangkang atakihin ng demonyo ang mga babae ngunit tinamaan siya ng illusion spell na hinaluan ng lason, hindi siya makagalaw at tinapos siya ni Alma ng headshot arrow. Pinuri ni Matias ang dalawa at sinabing bumalik sila kay Iris. Ngunit nagdesisyon siyang labanan mag-isa ang pinakamalakas. Dinurog niya ang mga magic stone hanggang maging pinong alikabok at pinilit lumitaw ang fog demon. Nagulat ang demonyo sa kakayahan ni Misha at sinabing narinig na niya ang balita tungkol kay Matias. Alam ng lahat ng demonyo na isa siyang halimaw na malakas para sa tao. Ngunit minamaliit pa rin siya at inatake. Napaatras si Matias at naputol pa ang kanyang braso dahil sa wind magic ng demonyo. Gustong tapusin ng demonyo ang laban, ngunit ginamot ni Matias ang kanyang katawan at naibalik ang braso. Sinubukan siyang patayin ngunit naiwasan niya ang lahat ng atake. Nalaso ng demonyo at ginamit ang huling pakana para mag-transform. Ngunit pinigilan ito ni Matias gamit ang spell. Nagalit ang demonyo at gumamit ng fog spell, ngunit kinansela ulit ito ni Matias. Naipit siya sa mahika ni Matias. Ipinaliwanag niyang hindi lason ang espada niya, kundi spell na kumukuha ng magic power. Ginamit niya ang isang malakas na atake na nagdulot ng malaking pagsabog. Nag-alala si Larry para sa kanya. Makalipas ang laban, nakatayo si Matias sa harap ng higanteng kristal. Agad siyang yakap ni Lori at masayang ligtas siya. Dumating si Alma at pinati siya. Tinanong nila ang tungkol sa kristal at ipinaliwanag ni Matias na iyon ay dragon vein na nagdadala ng magic power. Nalaman ng mga babae ang plano ng mga demonyo na gamitin ang dragon vein para magsumo ng 5,000 halimaw at umatake sa kabisera. Sinabi ni Matthews na kaya nilang talunin ang mga halimaw at kailangan nila ang suporta ng ibang estudyante. Pauwi na sa paaralan, tinanong ni Iris kung ano ang gagawin niya. Inimbitahan siya ni Matthews na sumali sa kanyang grupo. Natuwa si Iris at ginusto niyang maging tao. Kaya nag-transform siya at lumabas na hubad sa harap ni Matias. Tinakpan ng dalawang babae ang mga mata niya. Pagdating nila sa akademya, ibinigay nila kay Edward ang sungay ng demonyo at nagulat siya na nakapaglakbay si Matias sa kalahati ng mundo. Sa loob lamang ng 2 araw, ipinakilala niya si Iris sa principal at pinayagan siyang maging exchange student. Ngunit kailangan muna niyang pumasa sa parehong entrance exam. Nag-alala si Matias na baka masira niya ang buong paaralan. Umasa siyang papasa si Iris. Kinagabihan gumawa siya ng peking crest para kay Iris upang hindi siya mapansin. Pinati siya ng mga babae ng good luck. Kinabukasan nagsimula ang written exam at gumawa si Iris ng mga kalokohan. Nag-alala si Edward na bumagsak siya. Sa ikalawang pagsubok, nakalaban niya si Gil, ang pinuno ng knight. Hindi maala ni Matias ang lalaki,
ngunit ipinaalala ni Luri na nakalaban na niya ito sa entrance exam. Nang magsimula ang laban si Iris ay sobrang clumsy. Pagkatalo agad ni Iris dahil nawala ang kanyang espada, biglang umatake si Gil ngunit pinigilan niya ang espada gamit lang ang kanyang kamay. Nagulat si Gil sa lakas ni Iris, sinubukan niyang gumanti, ngunit pinrotektahan ni Matthias si Gil gamit ang barrier. Hindi makapaniwala si Edward na si Iris ay dapat ordinaryong babae lamang kaya natalo si Gil at nagsimula ang susunod na pagsubok. Nagkontra si Iris at sinubukang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, ngunit nabigo siya. Gumawa ng barrier si Matthias sa oras, humingi ng tawad si Iris, at sinubukan ulit, ngunit hindi pa rin niya natamaan ang mga target. Sa huli, gumamit siya ng ibang spell at nilagyan ni Matthias ng barrier para proteksyon. Winasak ni Iris ang buong field at nagulat lahat sa kanyang kapangyarihan. Kalahati ng paaralan ang nasira at nakapasa siya sa entrance exam. Makalipas ang ilang araw, pinag-aralan ni Matthias ang materyales ng barrier sa kuweba. Sinabi ni Edward na kailangan pa nila ng mas maraming may Crest of Glory, kaya balak niyang humingi ng tulong sa unang akademya. Dumating ang prinsipal ng unang Royal Academy at ayaw niyang makipagtulungan. Sinabi ni Edward na mas mahalaga ang laban nila kaysa away. Binanggit din niyang nanalo sila laban sa unang akademya noong huling paligsahan. Hindi matanggap ng prinsipal ang pagkatalo dahil may demonyong gumulo, kaya iminungkahi ni Misha na ulitin ang paligsahan. Pumayag ang prinsipal at tinanggap ni Matthias ang kondisyon. 2 araw ang lumipas, dumating ang lahat ng estudyanteng may Crest of Glory mula sa unang akademya. Sigurado ang prinsipal na madali silang mananalo, dumating din ang mga kaklase ni Matthew, ngunit 5 lang ang ipinadala. Nagsimula ang laban at agad silang natalo sa Wordless Magic. Walang laban ang unang akademya at mabilis na nanalo ang pangalawa. Nagalit ang prinsipal at sinabing nandaya sila. Iginiit niyang si Iris ang lumaban. Inisip niyang mahina si Iris, kaya binigyan siya ni Matthew ng espada. Sinuri ng prinsipal, ngunit aksidenteng winasak ni Iris ang espada at tinawag siyang halimaw. Nagreklamo si Edward na hanggang ngayon ay tumatanggi pa rin ang unang akademya na ituro ang Wordless Magic. Biglang lumabas ang hari at pinarusahan ang prinsipal ng unang akademya. Ipinagkatiwala ang mga estudyante sa pangangalaga ng ikalawang akademya upang matuto sila ng magic. Pagkatapos pumunta si Matthews at ang kanyang mga kaibigan sa dungeon para mangolekta ng materyales. Sinabi niyang kailangan nilang talunin ang malalakas na halimaw para makakuha ng malaking magic stone. Natakot si Iris na baka isakripisyo siya ni Matthias, ngunit sinabi nitong wala siyang intensyon. Sumama siya kina Alma at Larry. Nakipaglaban sila sa malalakas na lobo at nagtagumpay. Samantala, nag-alala si Matthias kay Iris dahil hindi pa niya makontrol ang kapangyarihan. Muntik pa niyang mapatay si Matthias sa laban. Matapos talunin ang mga halimaw sa ika-17 palapag, nagpatuloy sila pababa, dumating sa susunod na palapag. Gusto ni Matthew magsumon ng halimaw gamit ang magic stone. Gumawa ng magic circle si Lori gamit ang Crest of Glory. Tinulungan siya ni Matthew at nagawa niya ang malakas na magic circle. Sunod si Iris ang maglalagay ng kapangyarihan, ngunit sumobra at bumagsak ang palapag. Nagtanong si Matthew bakit hindi dahan-dahan ang paglalagay ng kapangyarihan. Sinabi ni Iris na isang kilalang tao ang nagturo sa kanya ng kahulugan ng dahan-dahan. Naisip ni Matthias na siya pala ang sanhi noong nakaraang buhay bilang Gaius. Biglang lumitaw ang higanteng dragon. Gusto niyang patayin ang grupo ni Misha. Inutusan ni Matthias si Iris na umatake ngunit nabigo. Sinabi niyang insultuhin at akitin ang dragon. Nagalit ang dragon at naging pain si Iris. Nilagyan ng enchantment ni Lori ang palaso at pinakawalan ni Alma, ngunit hindi pa rin nanghina ang dragon. Naghanda si Matthias ng estratehiya. Tinignan ng dragon ang 2 babae at natakot sila. Sinabi ni Matthias na protektahan sila ni Iris, kaya umatake siya at napaatras ang dragon. Nakipaglaban si Iris, ngunit nadapa siya at naipit sa lupa. Sinubukan ng dragon na gumamit ng fire breath, ngunit napigilan ng grupo. Binigyan nila ng oras si Matthew para sa kanyang trap. Inutusan niya si Iris na akitin ng dragon papunta doon. Inactivate niya ang malakas na spell at nagtagumpay. Nakuha nila ang drop magic stone ng dragon, bumalik sila sa akademya at winasak ang training field. Gumawa si Matthias ng training plan para sa mga babae. Kailangan matutong kontrolin ni Iris ang kanyang dragon power bilang tao. Sinubukan niyang umiwas sa mga palaso ni Alma. Ngunit mahirap, hindi siya sumuko.
Habang tinuturuan ni Matthew si Lori ng bagong enchantment skills, ipinaliwanag niya ang 8 bagong spell. Nabigla siya ngunit tinuruan pa rin ni Matias kung paano ito gawin. Nagustuhan ni Lori ang ideya ni Matias na gumawa ng espada na may 8 enchantment. Tinuruan siya ni Matias ng eightfold enchantment at agad niya itong natutunan. Kalaunan nakagawa si Lori ng espada na may malakas na enchantment at ipinagmamalaki siya ni Matias. Samantala sinubukan ni Iris na mas makontrol ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Matias na si Lori ay nakagawa ng bagong sandata para sa lahat. Kaya makikita natin ang 3 babae na sinusubukan ang kanilang bagong sandata. Ang mga sandata ay napakalakas at kaya nilang wasakin ang malaking bato. Sinubukan din ni Iris ang kanyang sandata at muntik na niyang sirain ang buong paaralan. Nagulat ang mga babae sa kapangyarihan ng dragon ni Iris. Pagkatapos ay nais din subukan ni Matias ang kanyang bagong espada, kaya nagsanay siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Lumipas ang ilang linggo at nais ni Edward na itayo ang proteksyon na barrier ng kanilang bayan, kasama ang mga estudyante. Samantala, may nagulat kay Matias na ang communication team ay nakaramdam ng kakaibang aktibidad ng mga demonyo. Kailangan pa ring maghanda ni Matias para sa kanilang barrier. Kaya tinanong niya kung kaya nina Larry at Alma ang mga problema. Makikita natin sina Larry at Alma na pumasok sa kagubatan. Bigla nilang nakita ang mahiwagang enerhiya na lumulutang sa langit. Kinuha ni Larry ang magic stone at naalala ang payo ni Matias. Sinabi ni Matias na gumawa siya ng magic arrows mula sa magic stone at siya mismo ang pumili ng enchantment spell na gagamitin. Naniniwala si Matias na alam ni Larry kung paano lumikha ng perpektong enchantment. Gumawa si Larry ng bagong palaso para kay Alma at nagpasalamat si Alma. Biglang lumabas ang demonyo mula sa portal at agad siyang pinatay ni Alma. Sumunod ang isa pang demonyo mula sa portal at nakaligtas siya sa atake ni Alma, kaya ipinakita ni Larry ang kanyang kasanayan sa espada. Magkasamang natalo nina Larry at Alma ang 2 demonyo at nawala ang portal. Pagkatapos pinuri sila ni Matias sa kanilang mahusay na laban at ipinaliwanag niyang naghahanda rin ang mga demonyo ng pag-atake. Dumating si Iris at may dalang maraming mithril. Makikita natin si Edward na naghihintay kina Alma at Larry bilang suporta. Biglang bumukas ang portal at lumabas ang demonyo. Minamaliit niya ang tao at agad siyang umatake ng malakas na spell. Nagawa ng mga estudyante na ipagtanggol ang kanilang sarili gamit ang barrier. Nagalit ang demonyo at hindi makapaniwala na buhay pa rin sila. Inatake siya ng mga estudyante. Pinana siya ni Alma, ngunit nadali niyang tinabig ang atake. Samantala napagod na si Larry sa pag-enchant ng mga palaso at kailangan niya ng oras. Gusto ni Alma na makakuha ng oras, ngunit naghanda ng malakas na spell ang demonyo. Umatake siya gamit ang apoy, ngunit naprotektahan muli ng mga estudyante. Nabigo si Larry sa paggawa ng malakas na palaso at isa na lang ang pagkakataon, lahat sila ay nagbigay ng lakas ng loob at nagtagumpay si Larry na makagawa ng malakas na palaso. Ginamit ni Alma ang pagkakataon at inatake ang demonyo. Iniwasan ng aroganteng demonyo, ngunit binago ni Alma ang direksyon ng palaso at nasugatan ng maluba ang demonyo. Agad siyang inatake ng mga estudyante, sama-sama nilang natalo si Edward at ang mga estudyante laban sa malakas na demonyo. Biglang lumabas muli ang isa pang demonyo at umatake, sinundan siya ng marami pang demonyo at napaligiran ng mga estudyante. Nawala ng pag-asa si Larry, ngunit nagtitiwala si Alma na darating si Matias. Minamaliit ng mga demonyo ang mga tao, ngunit dumating bigla si Matias, natakot ang mga demonyo sa kanya at sinabi niya na tatalunin niya silang lahat. Nagsimula siyang umatake at agad niyang pinatay ang maraming demonyo. Nagalit ang pinuno ng demonyo at ginamit ang kanyang lakas. Nakipaglaban si Matias at mabilis niyang winasak ang lahat ng demonyo. Matagumpay na pinatay ni Matias ang lahat at natuwa ang kanyang mga kaibigan na nailigtas sila. Pagkatapos ng laban sinabi niya ang tungkol sa paghahanda ng barrier. Pumunta siya sa kuweba at naglagay ng magic stone sa malaking kristal. Lumiwanag ang kristal at nalikha ang matibay na proteksyon na barrier na bumalot sa buong bayan. Pagkatapos ay sinabi ni Matias na magsisimula na ang tunay na laban. Dahil sa pagbukas ng Dragon Vein, lalabas ang libu-libong halimaw papunta sa kanilang bayan. Makikita natin si Edward at ang mga estudyante naghahanda sa monster hunt. Dumating ang mga malalakas na halimaw at inatake sila ng mga salamangkero gamit ang malakas na spell. Naghanda si Matias ng mga patibong laban sa mga halimaw at marami ang agad na napatay.
Biglang dumating ang pangalawang bugso ng mga halimaw at sinabi ni Matias na sila na ang haharap. Itinapon niya si Iris laban sa malakas na golem at agad itong bumagsak. Natalo rin ni Alma ang isa pang golem. Biglang naramdaman ni Matias ang isang malakas na halimaw, isang Void Eater ang naghanda para sa laban. Sinipsip nito ang lahat ng halimaw at naging higanteng halimaw. Nagtago ang mga babae sa likod ni Matias at natuwa siya dahil makakalaban siya ng malakas na kalaban. Ginamit niya ang Crest of Failure Power at umatake. Nasugatan ng Void Eater, ngunit mabilis itong gumaling. Patuloy na umatake si Matias at gumamit ng maraming magic stone upang palakasin ang kanyang espada. Pinagsama niya ang spell at espada at napaluhod ang Void Eater. Ginamit niya ang kanyang finishing move at pinira-piraso ang higanteng halimaw. Matagumpay na natalo ni Matias ang Void Eater at pinuri niya ang mga babae sa kanilang mahusay na pagtutulungan. Natuwa ang buong kaharian at ang mga estudyante dahil nakaligtas sila sa laban. Biglang napaisip si Matias at sinabi niyang gusto niyang mag-explore ng mas maraming dungeon. Kinabukasan sinabi ni Matias kay Edward na gusto niyang umalis sa paaralan para mag-imbestiga ng Dragon Veins. Inalok siya ni Edward ng special na scholarship dahil gusto niyang patuloy na suportahan si Matias. Tinanggap ni Matias ang alok at nalungkot si Larry dahil aalis siya. Biglang inalok din ni Edward ang 3 babae ng special na scholarship. Agad nilang tinanggap ang alok dahil gusto nilang maglakbay kasama si Matias. Nagpasalamat si Matias kay Edward sa malaking tulong at nagpaalam sila upang simulan ang bagong paglalakbay. Makalipas ang ilang araw, makikita natin ang grupo ni Matias papunta sa susunod na lungsod at may batang bumati sa kanila bilang mga bagong adventurer. Sinabi ni Matias sa mga babay na gusto nilang tuklasin ang Dokil Dungeon. Hindi alam ni Iris ang lungsod at sinabi ni Larry na kilala itong Dungeon City. Nagulat si Matias dahil sa kanyang nakaraang buhay, walang maglalakas loob na magtatag ng lungsod sa ibabaw ng mapanganib na dungeon. Biglang sinabi ni Matias na dadaan sila sa shortcut sa kagubatan. Hindi makapaniwala sina Larry at Alma dahil mapanganib ang kagubatan na puno ng masasamang halimaw. Natakot sila ngunit sabik si Matias na lumaban. Pumasok sila sa gubat at sinabi ni Iris na poprotektahan niya ang dalawa. Napansin ni Matias na wala silang nakakasalubong na halimaw at nagutom si Iris, kaya nagpahinga sila. Gusto ni Matias na mangaso ng pagkain, kaya tumakbo agad siya at inimbestigahan ang kagubatan. Naramdaman niya ang maraming halimaw at nagtuon ng pansin para hanapin ang pinuno ng grupo. Bumalik siya dala ang isang higanteng whisk monkey na ikinagulat ni na Alma at Larry. Sinabi nilang matatalino at mapanganib na halimaw ang whisk monkey. Ipinakita naman ni Matias ang kanyang nahuling malaking baboy ramo na mukhang masarap. Ipinaliwanag niyang masarap ang karne nito. Gumawa si Larry ng lutuan at si Iris ay naghanda ng panggatong. Nang makakuha siya ng sapat na kahoy, nagdulot si Alma ng pagsabog dahil sa kanyang normal na apoy. Natakot si Iris sa luto ni Alma at pinrotektahan ng pagkain. Nagulat si Matias na hindi marunong magluto si Alma, kaya siya na mismo ang nagluto ng baboy ramo. Nagustuhan ng mababae ang masarap na putahe ni Matias. Pagkatapos ng karne nagluto si Alma ng sabaw, hindi nagtitiwala sina Matias at Larry sa kanyang pagluto. Ngunit gustong subukan ni Iris. Uminom si Iris at agad nagsisi. Pagkatapos ng tanghalian, gusto nang magpatuloy ni Matias at sinabi niyang walang halimaw na atake dahil natatakot sila sa dragon aura ni Iris. Sa gabi narating nila ang Dungeon Town Melchia at nakita nilang maraming sugatan. Naramdaman nilang konektado ang lantern sa Dragon Vein. Bigla silang binalaan na baka sumabog ito at sumabog nga. Ligtas ang grupo ni Matias, nalaman nilang ang kasalukuyang pinuno ang nagpilit gumamit ng delikadong lantern. Nagulat si Larry at tinanong ni Matias kung bakit napakahirap ng kalagayan ng lungsod. Nalaman nilang pinilit ng pinuno ang mga residente na lumaban sa halimaw sa ika-10 palapag ng dungeon, kaya maraming sugatan o namatay. Hindi makapaniwala ang grupo na tinatrato silang parang basura. Pumunta sila sa guild para humingi ng pahintulot na pumasok sa dungeon. Pinayuhan sila ng tauhan na huwag mag-apply dahil magiging alila lang sila ng pinuno. Nalaman ni Matias na kontrolado ng pinuno ang lahat at puno ng mapanganib at absurdong utos. Ngunit nag-apply pa rin siya ng 4 na permit. Biglang humingi ng manggagagamot ang adventurer at sinabi ni Matias na kaya niyang magpagaling. Dinala siya sa simbahan at nakita ang mga sugatang adventurer, halos mamatay na ang mga ito
at nalaman niyang ang bagong pinuno ang sanhi ng kaguluhan. Nagpasya si Matias na iligtas sila, nagbigay siya ng numero ayon sa bigat ng sugat, at nagsimulang gamutin sila. Lumabas ang pari at hindi naniwala na kayang gawin ni Matias. Minamaliit siya dahil sa crest of failure. Pinatunayan ni Matias na perpekto ito para sa healing. Agad niyang pinagaling ang lalaki at nagpasalamat ito. Nagulat ang pari at naniwala kay Matias. Nagtulungan sila at nailigtas ang lahat ng adventurer makalipas ang ilang oras. Humingi ng tawad ang pari kay Matias at hinangaan siya. Nagpasalamat siya kay Matias sa milagro na nagligtas sa lahat. Biglang nagtanong si Matias tungkol sa kasalukuyang pinuno. Nalaman niyang ang dating pinuno ay namatay sa misteryosong sakit at napalitan ng bago nagdala ng kasiraan. Nakaramdam si Matias na ang mga demonyo ang may sala sa nangyayari. Nanatili sila sa hostel at nagpasya si Matias na magsulat ng lihim kay Edward at iulat sa hari. Gusto rin niyang imbestigahan ang dungeon para malaman ang tungkol sa Dragon Vein. Natulog silang lahat maliban kay Larry na kinakabahan matulog sa tabi ni Matias. Gayon din si Matias nakabado dahil sa kanyang crush. Biglang nagsalita sa panaginip sina Iris at Alma, kaya lalong ninerbyos sina Matias at Larry, at pinilit matulog. Kinabukasan gusto nilang tuklasin ang dungeon, ngunit hindi nakatulog si Larry at Matias. Humarap si Matias sa dungeon gate, at nadiskuber niyang ito ay minanipula. Kinahapunan dinala niya sa guild ang ulo ng halimaw mula sa dungeon. Nagulat ang receptionist at sinabi ni Matias. Pagkatapos sinabi ni Matias na ang halimaw ay tinalo ng kanyang mga babae. Sinabi ng babae sa guild na tatanggapin nila ito pero kailangan niyang iulat sa Panginoon ang pagkatalo ng halimaw. Lihim na sumilip si Matias sa ulat at nakitang isinulat ng babae na siya ay isang mahina na manggagamot. Samantala nagulat ang Lord na may grupo ng adventurer na kayang pumatay ng malalakas na halimaw. Kinagabihan kumain ang grupo ni Matias at nagdiwang sa kanilang tagumpay. Matapos ang hapunan, napansin ni Matias ang mga lalaking nagmamanman sa kanila. Niligaw niya ang mga ito sa isang madilim na eskinita at agad niyang iniulat sa kanyang grupo gamit ang telepathy. Inisip niya na sila ay mga tauhan ng Panginoon, kaya gumamit siya ng invisibility spell at naging invisible ang lahat. Naguluhan ang mga kalaban. Natuklasan niyang matagal na silang sinusubaybayan at bigla nilang gustong gawing bihag si Matias. Nagkunwari si Matias na mahina at pangit ang pag-arte, kaya pinigilan ni Larry at Alma ang pagtawa. Sinabi ng mga kalaban na alam nila ang grupo at iniisip nilang si Matias ang pinakamahina at kaya lang gumamit ng healing magic. Pagkatapos tinakot nila ang mga babae at inutusan ni Matias si Iris na huwag silang patayin. Lumapit si Iris at kinulpi ang lahat gamit lamang ang kanyang kamao. Mabilis na natalo ang lahat ng bandido. Pagkatapos gumamit si Matias ng spell at nahanap niya ang presensya ng isang demonyo. Kinaumagahan nakatanggap si Matias ng liham mula sa hari at nakipagkita sila sa royal proxy. Gusto nitong personal na ihatid ang mensahe. Inutusan ng hari si Matias na dakpin ng Panginoon at agad niyang tinanggap ang misyon. Handa rin ang lahat ng babae. Iniulat Matias na nahuli na niya ang ilang tauhan. Pagkatapos, nagpasya silang salakayin ang pinagtataguan ng Lord. Napansin nilang walang bantay sa labas, kaya ginamit ni Matias ang kanyang spell at nadiskubreng handa na ang mga kaaway. Gusto sanang umurong ng royal proxy pero nagdesisyon si Matias na umatek. Pumasok sila sa harap at umatake ang mga kalaban. Pinigilan ni Lori ang mga atake gamit ang barrier at umatake si Matias gamit ang isang spell na nagpabagsak sa lahat ng kaaway. Namangha ang proxy sa napakalakas na kapangyarihan ni Matias. Nadama ni Matias ang Panginoon na nakatago sa ilalim ng lupa at natagpuan niya ang lihim na pinto. Sa kabilang banda, inisip ng Lord na natalo na ang grupo ni Matias, ngunit biglang dumating si Matias at minamaliit siya ng Panginoon. Sinubukan siyang iligaw pero natalo agad ni Matias ang lahat ng bantay. Nabigla ang mga babae dahil naniwala si Lord Dokil sa kasinungalingan hanggang sa huli. Naaresto siya ng royal proxy pero tumanggi siya kaya ginamit ni Matias ang spell para patulugin siya. Pinaginalaan ni Matias na ang mga demonyo ang sumusuporta kay Dokil at nadama niya ang presensya ng isa sa isang papel. Nag-alala si Larry at sinabi ni Matias na gusto ng mga demonyo na i-activate ang Dragon Vein sa dungeon. Kapag nangyari ito, pwedeng sumabog at pumatay ng maraming tao. Biglang yumanig ang lupa dahil naapektuhan ng demonyo ang Dragon Vein at naramdaman ni Matias ang mga halimaw na lilitaw
Sinabi niyang aabutin ng 2 oras bago makarating sa lungsod. Gusto niyang i-deactivate ang Dragon Vein, kaya pumunta sila sa dungeon. Nakita nila ang Dragon Vein at naghukay si Aerys sa pader hanggang matagpuan ang napakalakas na kapangyarihan. Inutusan ni Matthias si Larry at ang mga babay na pigilan ang activation habang siya naman ang lalaban sa mga demonyo. Sinimulan nila ang kanilang misyon para iligtas ang lungsod ng Melchia. Suportado ni Matthias si Larry gamit ang telepathy at pinilit nitong gawin ang lahat. Pinatay ni Matthias ang lahat ng halimaw at hinanap ang demonyo. Nakita niya ang isang demonyo, nakausap ang kanyang pinuno, nakinig si Matthias at nalaman niyang alam ng demonyo ang panganib ng Dragon Veins. Umatake si Matthias pero hinarang ng demonyo, minamaliit siya nito. Napansin ni Matthias na pinahihina ng barrier ang kanyang mga atake at ginawa itong espesyal laban sa Crest of Failure. Umatake ang demonyo gamit ang Spirit Balls pero madaling naiwasan ni Matthias. Alam ng boss ng demonyo na ang Crest of Failure ay mapanganib, kaya inutusan niyang atakihin si Matthias ng ranged attacks. Gumawa ng barrier si Matthias at ligtas siya. Nag-alala si Larry, pero determinado si Matthias na tapusin ang laban. Sinubukan siyang iligaw ng demonyo sa trap, pero na-disable ni Larry ang mga ito. Nagulat ang demonyo at pinutol ni Matthias ang kanyang komunikasyon. Unti-unting nadominahan ni Matthias ang laban at gumamit siya ng malalakas na atake at espada. Sinabi niyang nahulog na ito sa kanyang bitag at hindi na makakagawa ng barrier. Inutusan ng boss ang demonyo na mag-transform sa huling anyo pero wala rin siyang laban. Ipinaliwanag ni Matthias na nilalaro lang niya ang demonyo at ipinakita niya ang tunay na lakas ng bayani Gaius. Ginamit niya ang kanyang espada at pinutol ang braso ng demonyo. Nagalit ito at pinatay siya ni Matthias. Natuwa ang mga babae at pinuri nila si Matthias. Pagkatapos naglaho rin ang mga halimaw sa lungsod at pinuri niya sina Alma at Iris sa pagtatapos ng natitirang mga halimaw. Pagkatapos nais ni Matthias na hanapin ang pinuno ng kalabang demonyo, biglang ang pinuno ay nakikinig sa kanyang komunikasyon spell at sinabi nitong hindi siya matutunton. Napansin ni Matthias na sinusubukan siyang linlangin ng demonyo, kaya bagamat hindi niya natukoy ang kinaroroonan nito, binantaan niya na hahanapin at tatalunin pa rin niya ito. Sa gabi, nasa dungeon si Matthias at iniulat niya sa grupo ang sitwasyon tungkol sa pinuno ng demonyo. Sinabi niyang nagtatago ito, kaya kailangan nilang gumamit ng espesyal na aparato upang mahanap ang kinaroroonan. Nagtanong ang mga babae kung saan niya nakuha ang impormasyon tungkol sa aparato, muntik na niyang aminin na siya mismo ang gumawa nito noon pa. Pero pinigilan siya ni Iris na ihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Gaius. Kaya nagpasya silang bumalik sa kabisera upang humingi ng pahintulot. Ilang araw ang lumipas at nakarating sila sa paaralan, nagulat silang muling itinatayo ang gusali. Lumabas si Headmaster Edward at binati sila. Sinabi nitong pinatitibay nila ang proteksyon ng paaralan laban sa pag-atake ng mga demonyo. Pagkatapos iniulat ni Matthias na kailangan nilang tumawid sa hangganan ng Redinia upang maghanap ng isang mahiwagang gamit. Sinabi ni Edward na magiging mahirap ito pero siya ang bahala. Samantala inalok ni Matthias na tutulong muna siya sa pagtatayo ng paaralan habang hinihintay ang kanilang permiso. Natutuwa si Iris pero nag-alala ang iba dahil medyo clumsy siya. Lumabas sila at pinag-aralan ni Matthias ang plano ng konstruksyon. Biglang nadapa si Iris at nagdulot ng problema. Ilang araw ang lumipas, natanggap na ni Matthias ang permiso ng hari upang tumawid sa hangganan. Naglakbay sila papunta sa bagong lungsod kung saan matatagpuan ang aparato ni Matthias sa isang bawal na lugar na para lamang sa mga mataas na ranggong adventurer. Kaya kailangang mabilis silang umangat sa ranggo. Kung sakaling mabigo, plano niyang gamitin ang dragon form ni Iris. Ngunit agad silang tinanggap ng Guildmaster dahil alam ng hari ng Ace Kingdom ang tungkol kay Matthias. Kaya agad silang pinayagan na kumuha ng A-rank exam. Natuklasan nina Matthias at ng mga babae na kailangan nilang lumaban sa piling examiner. Biglang lumitaw si Jalus, siya raw ang examiner at nagulat ang Guildmaster. Naramdaman ni Matthias ang malakas na aura ni Jalus. Nalaman niyang isa itong S-rank adventurer at isang adik sa laban. Hindi ito angkop na examiner pero iginiit nitong siya ang lalaban. Tinanggap ni Matthias ang hamon at ang 3 babae ay automatikong pumasa sa exam. Hinaman ni Jalus si Matthias at pumayag siya. Nagtungo sila sa arena. Ipinaliwanag ng Guildmaster sa mga babae na si Jalus ay isang eksperto sa laban.
Sabi ni Jalus hindi siya gagamit ng mahika, pero naramdaman ni Matias na gumagamit ito ng mahika nang hindi nito namamalayan. Naintindihan niyang ginagawa ito ni Jalus sa pamamagitan ng instinct. Nagsimula ang laban, mabilis na sinalaki si Matias at nasuri niya agad ang galaw at teknik nito. Natuklasan niyang kaya nitong gumamit ng maraming uri ng spell. Sinabi ni Jalus na ipakita ni Matias ang kanyang buong lakas, pagkatapos kinopya niya ang teknik ni Matias at lumundag sa ere para sa bilis. Umatake siya ngunit madaling naharang ni Matias. Pagkatapos ipinakita ni Matias ang kanyang kapangyarihan at natalo niya si Jalus gamit lamang ang isang atake. Tinanggap ni Jalus ang pagkatalo, ito raw ang unang beses na natalo siya. Inilabas ni Matias ang isang aklat at ibinigay ito kay Jalus upang turuan siyang lumakas gamit ang wordless magic. Nagpasalamat si Jalus pero sabi niyang mabigat ang pagbabasa ng libro. Nagkaibigan sila pagkatapos ng laban at inalok siya ni Jalus ng partnership bilang kapwa-adventurer. Pero sabi ni Matias ay kailangan lang niya ng ranggo para makapasok sa bawal na lugar. Binanggit ni Jalus na kahina-hinala ang siyudad ng Folkia at nag-alok ng tulong kung kakailanganin. Pagdating sa bagong bayan, binigyan sila ng mga pass. Napansin agad ni Matias na may nakasulat na magic code sa mga pass at napagtanto nilang gumagamit ang Folkia na mahikang galing sa mga demonyo. Pinaghinalaan niyang may demonyong kumokontrol sa lungsod. Biglang nakakita siya ng mga mercenaryo at gusto niyang pahupain ang grupo. Ibinigay niya kina Larry at Alma ang isang magic item na nakakapagpatulog ng kalaban at gumawa siya ng ilusyon ng dalawa niyang kasama. Nilinlang nila ang mga kalaban pero inatake sina Matias at Iris ng mga palaso. Nagalit si Iris at gustong gumanti, ngunit pinigilan siya ni Matias para hindi masira ang plano. Pagkatapos, inactivate ni Larry ang magic item ni Matias at natulog ang lahat ng kalaban, pero nadamay din sina Alma at Larry na nakatulog. Kinuha ni Iris ang pagkakataon at kumuha ng brush para pinturahan ang mukha ni Alma. Ginising ni Matias si Larry at nahiya siya na nakatulog. Pagkatapos nagising si Alma at natawa si Larry sa kanyang mukhang may pintura. Alma ay nagulat at sinabi ni Iris na siya ay inosente. Pagkatapos, nakita namin ang grupo ni Matias sa harap ng bayan ng Folkia. Nararamdaman ni Lori ang mga demonyo at sinabi niyang may 30 demonyo sa lungsod. Sinabi ni Matias na lamang ang mga demonyo ay nagkukunwaring tao. Natakot si Lori at Alma nang malaman nilang may 30 demonyo sa lungsod. Sinabi ni Matias na mahina ang mga demonyo, kaya't magtulungan sila bilang isang koponan. May plano na si Matias para talunin ang mga demonyo, kaya't ipinakita niya sa mga babae ang isang lihim na pasukan. Pumasok sila sa ilalim ng lungsod ng Fokis. Bigla, natakot si Larry sa isang maliit na daga. Humingi ng paumanhin si Larry at sumagot si Matias na okay lang. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila at sinubukan ni Matias hanapin ang isang demonyo malapit. Hindi sila makapagpatuloy, ngunit ginamit ni Matias ang isang spell. Kaya niyang maglakad sa mga pader na parang multo at hinalukay ang demonyo gamit ang spell. Nais ni Iris na pinturahan ang mukha ng demonyo, ngunit pinigilan siya ni Matias sa kanyang kalokohan. Pagkatapos, nakita namin ang grupo ni Misha sa Folkia Town Center. Ang mga tao sa lungsod ay naglalakad na parang mga zombie. Inisip ni Matias na parang siya ay nasa Walking Dead series. Kaya ginamit niya ang spell at nalaman niyang kontrolado ng mga demonyo ang mga tao. Nang maglaon, nadiskubre ng grupo ni Misha na ang mga demonyo ay ginagawang adik ang mga tao gamit ang isang magic symbol. Gumawa si Matias ng peking mga simbolo upang lokohin ang mga demonyo. Sinabi ni Matias na kailangang magkunwaring adik si Iris. Bigla, nadapa si Iris at agad na lumabas ang isang demonyo. Inisip niya na ang spell ay masyadong malakas para kay Iris at nakapasok ang grupo ni Matias sa pabrika. Pagkatapos, nadiskubre nila na ang mga tao ay nagmimina ng maraming magic stones. Sinabi ni Matias na delikado ang mga magic stones dahil kapag marami ito, maari itong magdulot ng malaking pagsabog. Alam ni Matias na hindi pa nila nakokolekta ang sapat na bilang ng magic stones upang sirain ang isang kaharian. Pagkatapos noon, nagkaroon siya ng plano upang iligtas ang mga tao at talunin ang mga demonyo. Tiningnan ni Matias ang mapa ng lungsod upang maghanda para sa laban. Ipinaliwanag ni Matias na ang mga pandaman ng mga demonyo ay konektado. Nawala ang pag-asa ni na Larry at Alma, ngunit sinabi ni Matias na may plano siyang alisin sila ng madali. Nagsimula ang misyon upang puksain ang mga masamang demonyo.
Nagpatawag si Matias ng isang malaking beam ng enerhiya na nagpahalatang nagising ang mga demonyo. Inutusan ng leader ng mga demi-demonyo ang iba pang mga demonyo na hanapin ang magical energy. Sinubukan ng lahat ng demonyo na maramdaman ang magic power at kumuha ng kanilang mga posisyon. Bigla, nahulog sila sa patibong ni Iris at sinalakay ni Matias ang mga demi-demonyo mula sa likod. Subalit, unti-unting natalo ang lahat ng demonyo at magaan nilang nalamon ang mga kalaban. Nalito ang mga demonyo at hindi nila kayang pigilan ang mga atake ni Matias. Pagkatapos, nakita namin si Matias na nagpapaliwanag ng kanyang plano kay Larry at Alma, gamit si Iris bilang patibong upang iligaw ang mga kalaban. Plano ni Matias na akitin ni Iris ang mga demi-demonyo palayo mula sa gitna. Nainis si Iris dahil kailangan niyang maging patibong muli. Pagkatapos noon, patuloy na lumaban si Matias laban sa mga demonyo at inalok ni Iris ang mga kalaban sa kanya. Magandang koponan sila kaya't napatumbang nila ang walang bilang na demonyo. Nang maglaon, patuloy na inalok ni Iris ang mga demonyo sa kanya at nagsimulang magtago ang iba upang umatake sa kanila. Inisip ng mga demonyo na mag-isa lang si Iris at walang nakakaalam na may mga kaibigan siyang lihim na sumusuporta sa kanya mula sa anino. Nag-isip ang leader ng mga demi-demonyo kung paano sila natalo ng mabilis at pinaghinalaan niyang ginagamit ng grupo ni Misha ang mga patibong. Kaya't sinubukan ng mga demonyo na maghanap pa ng mga kalaban, ngunit pinatay ni Alma at Larry ang kanilang mga presensya. Nabigo ang mga demonyo na subaybayan ang mga kalaban at dahan-dahang napatay ang lahat ng demonyo. Nang maglaon, nadiskubre ng leader kung paano sila natalo. Habang nangyayari ito, natalo na ng grupo ni Misha ang 22 demonyo. Pagkatapos, tiningnan ng leader ang isang bangkay at napansin niya ang dalawang magkaibang bakas na mga atake. Inulat ng leader ng mga demi-demonyo sa kanyang mga kasamahan ang sitwasyon nila. Plano ng leader na gamitin ang magic crystals upang sirain ang buong lungsod. Bigla, napatay ang isang demonyo at lumitaw ang S-rank adventurer na si Jilu. Inisip ng mga demonyo na si Jilu ang nakatagong mamamatay tao. Naramdaman ni Matias ang aura ng kanyang kaibigan at natuwa na may mga reinforcement na dumating sa lungsod. Dahil dito, nagawa ni Matias na umatake ng lihim laban sa mga demonyo mula sa likod. Bigla, nais ng mga demonyo na atakihin si Matias, ngunit ipinag-throw ni Iris ang kanyang sibat sa mga demonyo. Pagkatapos, napatay ni Matias ang iba pang mga demonyo at nagpasalamat kay Iris sa mahusay na distraction. Habang nangyayari ito, nakipaglaban si Jeluis sa leader ng mga demonyo, ngunit napakalakas nito. Nasugatan si Jeluis at tinanong ni Matias kung kailangan niya ng tulong. Nais ni Jeluis na magpatuloy sa laban kontra sa demonyo. Pagkatapos, tiningnan ng leader ng mga demi-demonyo ang mga tao at sinabi niyang wala silang halaga. Nagsimula ang labanan, nagpatibay ang mga lakas ng dalawang kalaban at nagkabasag ang kanilang mga kamao. Pinakawalan ang mga tao mula sa spell ng hypnosis at naguluhan silang lahat. Sinabi ni Jeluis na siya ang humarap sa sitwasyon, kaya ipinaliwanag niya ang Emergency Authorization Law. Natutunan ng grupo ni Matias na siya na ngayon ang namumuno sa estado pansamantala. Pagkatapos hiniling ni Jilu ang posisyon ng pamumuno at pinili niyang magtalaga ng bagong tao bilang bagong Lord ng Bayan, nagulat ang grupo ni Matias sa desisyong iyon. Makalipas ay natanggap ni Matias ang permit mula sa guild para makapasok sa Folk District. Nagpasalamat siya kay Jilu at nagpaalam. Nagpatuloy si Matias sa kanyang bagong paglalakbay upang hanapin ang kanyang magic device at nakarating sa isang lumang guho. Nagulat siya nang makita ang isang malaking abandonadong mansyon at hindi niya sinabi na siya mismo ang nagtayo nito. Tumayo sila sa harap ng isang pyramid at walang daan papasok. Sinabi ni Matias na kung magtatapon ng magic sa pyramid ay magbubukas ito ng pasukan, kaya nagsimulang lumutang ang pyramid at lumikha si Matias ng daan papasok sa guho. Humanga si Larry at tinawag siyang henyo. Pagkatapos noon, nagdesisyon si Matias na tumalon sa madilim na butas. Tumalon ang mga babae matapos gumamit ng body amplification spells. Tumalon din si Iris at nabasag ang lupa. Natuklasan nila ang magic device ni Matias. Nais niyang i-activate ito. At sinabi sa mga babae na maaari silang maghanap ng mga magic items. Naengganyo si Alma at Larry na maghanap ng kayamanan. Biglang nagsimula ring maghanap si Iris dahil gusto niyang maghanap ng pagkain. Inactivate ni Matias ang kanyang device at natagpuan ni Larry ang isang lumang espada mula sa kanyang nakaraang buhay.
Nag-alala si Matias dahil alam niyang walang silbi ang espadang iyon. Naalala niyang sa nakaraan ay gumagawa siya ng mga armas na maganda lang tingnan, ngunit napakahina. Pagkatapos nakakita si Alma ng malaking sibat at ipinaliwanag ni Matias na ito ay maraming depekto na maaring pumatay sa lahat kapag ginamit. Nagulat si Alma at dumating si Iris na may dalang pagkaing konserbado na libu-libong taon na ang tanda. Nawala ng malay si Iris nang buksan ng mga lata. Inactivate muli ni Matias ang device at nagsimulang gumalaw ang lupa. Sinabi niyang nais niyang subaybayan ang magic power ng leader ng mga demonyo mula sa Melkia. Nagpakita ang device ng maraming datos at nalaman ni Larry na ang demonyo na hinahanap nila ang pinakamapanganib at pinakamalakas. Sinabi ni Matias na malamang nagbabalak na itong puksain ang buong sangkatauhan at maaari nilang gamitin ang isang magic crystal upang hanapin siya. Naalala nila ang magic crystal na nahanap sa dungeon, kaya inilagay ito ni Matias sa device. Biglang lumitaw ang kidlat at nag-overload ang system. Nag-alarm ang device at kumislap ng pula. Natutunan ni Matias na ang seal ng demonyo na si Sardius ay malapit ng mabasag. Sinabi niyang mas malakas si Sardius kaysa sa kanya. Nag-alala ang mga babae at hindi makapaniwala na may demonyong mas malakas kay Matias. Sinabi pa ni Matias na gamit ang isang immortal spell, maari silang magsanay ng daan-daang taon upang talunin siya. Ngunit sa panahong iyon, halos lahat ng tao ay mawawala na at kakailanganin nilang muling buuin ang sangkatauhan. Natakot ang mga babae, ngunit wala nang ibang plano si Matias, kundi mag-train ng daan-daang taon. Biglang nagmungkahi si Iris ng ideya na maghanap ng makapangyarihang sandata. Kaya binalak ni Matias hanapin ang isang legendary sword na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Natagpuan niya ang lumang espada sa Royal Chamber. Samantala nakalaya ang demonyong si Zardius, nang maglaon binigyan ni Matias sina Alma at Luri ng mga kristal na may kakayahang makadetect ng kanyang espada. Bigla nilang naramdaman ang malakas na aura ni Zardius. Sinabi ni Matias na kailangan nilang hanapin agad ang legendary sword. Nais niyang pigilan si Sardius at huwag mamatay sa laban. Bago sila makarating sa kabisera, sinabi ni Luri na dadalhin nila ang espada sa kanya. Pinagkatiwalaan sila ni Matias at sinimulan nila ang kanilang plano. Pagkatapos nito, sinubukan ni Luri at Alma pumasok sa Royal Chamber at nagpanik sila nang makita ang barrier. Ngunit nakalusot ang dalawang babae habang naghahanda si Matias ng kanyang atake. Pinatibay niya ang espada at sinabi kay Iris na gagamit siya ng atake para pigilan ang demon space spells. Hindi sigurado si Matias kung magtatagumpay, ngunit umaasa siyang makabili ng oras. Nakita natin sina Alma at Lori na tumatakbo papuntang Royal Palace. Nagduda si Alma kung makakapasok sila, ngunit pinatibay siya ni Lori na kaya nila ito. Tumalon sila sa isang bahay at naramdaman ni Lori ang aura ng demonyo. Agad inatake ni Matias ang spell ni Zardius, ngunit napakalakas nito. Hindi niya napigilan ang teleportation at lumitaw si Zardius. Lahat ay tumingin sa langit at sinabi ni Matias kay Iris na atakihin siya gamit ang Breath of Fire. Naghanda si Iris ng malakas na fire spell at sinabi ni Matias na tumakas siya pagkatapos umatake. Agad sumalakay si Iris kay Zardius gamit ang buong lakas at nagdulot ng malaking pagsabog. Natakot ang mga residente at tumakbo ang dalawang babae papuntang Royal Palace. Hindi natalo si Zardius at tinitigan niya si Matias. Nagbanta siyang papatayin siya ng madali. Kinuha ni Zardius ang espada mula sa item box. Sinubukan ni Matias na umatake muna, ngunit sinalubong siya ni Zardius ng sword slash. Lumipad ang espada ni Zardius papunta kay Iris, ngunit napigilan ni Matias gamit ang maraming barrier. Pagkatapos ay umatake si Zardius kay Matias at napansin niyang mas mahina ito kaysa sa kanyang nakaraang buhay bilang si Gaius. Sa Royal Palace, humiling sina Luri at Alma sa mga guwardiya na papasukin sila, ngunit tumanggi sila at tumawag ng dagdag na guwardiya. Biglang lumitaw ang hari at sinabi ni Luri ang tungkol sa demonyong si Zardius. Binigyan sila ng hari ng access sa Royal Chamber at nagpasalamat sila. Samantala patuloy na pinipigilan ni Matias ang malalakas na atake ni Zardius. Wala siyang pagkakataon na umatake at malubang na sugatan. Inasahan ni Zardius na mas malakas pa siya. Nahuli siya ni Iris at sinalo ang sugatang Matias. Patuloy siyang nagtatangkang bumili ng oras, ngunit alam niyang napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Nadismaya si Zardius na si Matias ay mahina at isang batang walang laban. Bigla nagdesisyon si Matias na isakripisyo ang kanyang buhay para talunin si Zardius.
Dahil gusto niyang iligtas ang lahat ng kanyang kaibigan, nakita natin sina Larry at Alma na naghahanap ng magic weapon. Pagkatapos nagliwanag ang magic stone ni Larry at natuklasan nila ang legendary sword ni Gaius, agad nilang dinala ang espada kay Matias, na nakikipaglaban kay Sardius. Alam ng pinuno ng demonyo na bumibili lang ng oras si Matias, kaya inatake niya ang barrier at na-distract si Matias sa laban. Ginamit ni Sardius ang kanyang kahinaan upang manaig at pinalak niyang sirain ang barrier ng kaharian. Biglang napagtanto ni Matias na kayang buhayin ni Sardius ang mga patay na demonyo. Isang natalong demonyo ang muling lumitaw at tinangkang umatake kay Larry. Pumana si Alma ng mga palaso at nailigaw niya ang demonyo sa kanyang bitag. Tinamaan ito ng mga palaso at nasugatan ni Larry gamit ang kanyang espada. Pagkatapos lumitaw ang isa pang demonyo at nagbanta siyang ibigay ang magic weapon na hawak nila. Bukod dito ay binihag niya ang mga estudyanteng gagawin niyang hostage. Napahamak sina Larry at Alma. Nagulat si Matthias na muling nabuhay ang mga demonyo. Sinubukan ni Sardius na sirayin muli ang barrier, ngunit nagkunwari lamang siya dahil ang tunay niyang puntirya ay si Iris. Halos walang oras si Matthias na ipagtanggol ang sarili at siya ay na-corner, tumawa ang demonyo sa kanya dahil ipinagtatanggol niya ang mahihinang tao. Samantala, sinabi ng mga bihag na handa silang mamatay, ngunit nagpasya ang dalawang babae na ibigay ang kanilang armas. Umaasa si Matthias na madala ni na Larry at Alma ang kanyang espada sa tamang oras. Naubos na ang lakas niya at naisip niyang sumuko. Pinag-isipan din niyang gumamit ng reincarnation spell upang talunin ang demonyo sa susunod na buhay. Ngunit bigla niyang naalala ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan na nagtitiwala sa kanya. Kaya nagpasya si Matthias na isakripisyo ang kanyang buhay at patuloy na nilabanan si Sardius. Dumating si Edward at ang iba pang estudyante bilang suporta at nagawa nilang mapalibutan ng demonyo. Nagkaroon si Alma ng pagkakataon na atakihin gamit ang kanyang palaso at pagkatapos iginapos ng ibang estudyante ang demonyo. Nakita natin si Matthias na nagko-convert ng bahagi ng kanyang life energy sa magic power para makipaglaban pa. Pinagkatiwalaan niya sina Alma at Larry na nagdadalang espada, sumalakay siya kasama si Iris ngunit naharang ang atake. Bumagsak si Iris at sinabi niyang dapat itapon agad nina Alma at Larry ang espada kay Matthias. Nang matanggap ni Matthias ang espada siya ay tinamaan ng isang demonyo, nagulat sina Sardius at ang kanyang mga kasamahan. Napatay si Matthias at hindi makapaniwala ang mga babae na patay na ang kanilang huling pag-asa. Umiiyak si Larry at sumisigaw ng kanyang pangalan. Biglang nagliwanag ang legendary sword at agad gumaling si Matthias. Sinabi niyang ang espada ay nag-activate lamang sa kanyang kamatayan. Natuwa siya dahil hawak na niya ang kanyang obra maestra. Nagbibigay ito ng napakalakas na magic na parang epekto ng steroids. Naging mas mabilis at mas malakas si Matthias. Kaya nagulat ang demonyo. Tumanggi si Sardius na tanggapin na kayang manayig ng isang tao. Sinabi ni Matthias na siya ang pinakamalakas na bayani na may crest of failure. Pagkatapos ay inatake niya ang demonyo at tinalo si Sardius gamit ang malakas na espada. Bago mamatay, sinabi ni Sardius kay Matthias na may ilang Chaos Demons na kasing lakas din. Nanalo si Matthias at natuwa si Larry na buhay siya. Namula si Matthias at muling dumugo ang kanyang sugat. Dumating si Headmaster Edward at binati siya sa kanyang tagumpay. Sinabi rin niyang walang nasaktan at kailangan lang ayusin ang ilang gusali. Pagkatapos sinabi ni Matthias na may natitirang magic pa ang espada at kailangan niya itong ubusin. Inihampas niya ang espada at nagdulot ng napakalaking pinsala. Labis na nagulat ang lahat nang maubos ang natitirang magic ng espada. Kinaumagahan naghanda si Matthias at gustong makita siya ng mga babae. Binuksan niya ang pinto at sabay nilang binati siya ng magandang umaga. Pagkatapos nagpunta silang lahat upang makipagkita sa hari. Nais ng hari na bigyan ng gantimpala si Matthias, ngunit nais niyang manatili bilang adventurer at natuwa siya na hindi na kailangan ng hari ang espada dahil wala na itong silbi. Hiniling ni Alma na maraming kayamanan bilang gantimpala at nahihiya si Larry sa kanya. Si Iris naman ay humiling lang na masarap na pagkain. Kalaunan tiningnan ni na Matthias at kanyang mga kaibigan ang Royal Chamber. Wala siyang nakitang kapaki-pakinabang at sinabi ni Iris na wala rin siyang interes. Biglang napansin ni Iris na may nakabahong palaso sa kanyang ulo at naalala ni Matthias ang kanyang lumang pana. Kaya binalak niyang ibigay ito kay Alma.
Nalaman nila na dinala ang kalawangin na pana sa trading house at inisip nilang natunaw na ito. Sinabi ng mga ngalakal na naalala niya ang pana at ipinakita niya ang isang block ng metal. Agad na isbilhin ito ni Matias para makakagawa ng pana para kay Alma. Pagkatapos nakita si Iris ng malaking kristal at hiniling niya ito bilang souvenir. Binili ito ni Matias bilang regalo para kay Iris. Sinabi ni Alma na may tinitingnan si Larry na kawili-wili at pinayuhan siyang gumawa ng alahas mula sa kristal. Matapos ang kanilang pamimili, sinabi ni Principal Edward na may problema sila. Ipinakita ng pinuno ng Knights ang isang kahoy na puppet at sinabi niyang 300 kahoy na puppet ang aatake sa kaharian. Inaral ni Matthias ang puppet at nadiskubre niyang may human life energy ito. Pinaghinalaan nila na ang kaharian ng Sil ay kontrolado ng mga demonyo, kaya binigyan si Matthias ng bagong misyon. Sa gabi nais ni Matias na bigyan ng regalo ang kanyang sariling ginawang alahas. Kaya ipinikit ni Lori ang kanyang mga mata at tumanggap siya ng magic necklace mula kay Matias. Natuwa siya sa regalo at nagpasalamat sa kanya.